pong sinusubaybayan. Yung nagsimula tayo sa chapter 1 at chapter 2, yung iba po ay nandun na po sa chapter 3. So magandang umaga sa bawat isa, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Sige nga po, let us give a smile to our God. Hallelujah! Tayo po ay ngumiti sa ating Diyos at maging sa bawat isa sa atin. Glory to God. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sige po, ngayon po ating pag-aaralan ay yung pong aklat po o yung church ng Smyrna. So doon po tayo, ito po yung ating title, What's in the Persecuted Church? Ito po yung Smyrna Church. Ang Smyrna Church, ito po ay nakaranas ng persecution. So nakaranas po sila ng mga kahirapan dahil po sa persecution. Bagamat sila po ay mayaman, sabi nga po sa mga talata na ating pagbubulayan, pero hindi nila maramdaman na sila po ay mayaman dahil sa persecution. So ganun din po bawat isa sa atin, bagamat tayo ay mayaman sa material na bagay, pero hindi natin nararanasan ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At praise God. So bago po ako magpatuloy, gusto ko muna magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay ng aking nanay. So last Sunday, siya po ay pinuntahan namin, dalawang kapatid ang kasama ko po. At namumutlap na po ang nanay ko, bumagsak na po yung kanyang BP, nasa over 40 plus na lang. At ganun din po yung kanyang oxygen. Puri ng Diyos, kaya pinapunta ko doon. Kasama ko yung mga kapatid na doon pa lang sa doon pa lang sa sasakyan, nagpre-pray na po kami. So, praise God, after ng prayer po namin, bigla pong tumaas ang oxygen. Pero mayroon po akong gustong palalahanan. Sabi ko po, mabuti na lang, kagabi sa amin pong banding ng aking kapatid, kinausap ko siya ng doktor na para bang gusto na lang bigyan ng doktor yung gamot na ang nanay namin, para na lang ba siya matutulog at unti-unti na pong mawawala ng buhay. Yun po yung gusto na pong ilagay sa katawan ng nanay ko. At puri ng Diyos, hindi pumayag yung kapatid ko. Napakabuti ng Panginoon dahil mawawalang saysay yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po kayo po na, kaya ko ito pinento kasi ganun pala po, pwede palang gawin ng mga human doctors. So yun po kaya pala yung iba bumibilis kasi pag hindi, wala ka pa rin alam sa medisina ay pwede na palang lagyan ka na unti-unti matutulog ka na lang hanggang mabilis na pong pipikit ka na lang ng tuluyan. So yun lang po. At kay buti-buti ng ating Diyos na patuloy na kami na naman po ay naka-avail ng no billing balance. Wala kaming babayaran. At dahil naka more than 4 months na po, so praise God dahil kunento po sa akin ng kapatid ko yung kalagayan niya, kaya at least alam ko na kung anong ipag-pray ko. So praise God. At ngayon, dito na po tayo sa ating pong leksyon. Dito na po tayo sa, I think ito po yung pangalawang church na naisulat po ni John the Beloved. So ngayon po, alam naman po natin na yung pong 7 churches ay matatagpuan po natin doon po sa bansang Turkey. Ang pangalan ngayon na bago ay Turkey. So yun po. Kaya nasain natin na mapuntahan natin yun. Pero sa ngayon, wala na po yung mga hindi na po sila nag-e-exist. Mapupunta na lang natin para na lang po yung kanila na lang tourist spot. So yun po. At ito po yung church na grabe yung
persecution. So yun po. Kaya basahin po natin sa ating pong text. Ito po ay hindi ko na po ipapakita dahil po nakita na po natin sa ibang yung pinakita na po yung mga nauna nag-preach. So hindi na po ito buo yung kalagayan, yung church building. So ito po ay sira-sira na rin po. Okay, so yung ating text verse is found in the book of Revelation, chapter 2, verse 8. Sabay-sabay natin po ito basahin. Pwede ba tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita at ang salita ay Diyos? Sige po, 1, 2, 3, go. To the angel of the church in Smyrna, write, the first and the last, the one who was dead and came to life, says. Sige, pagpalain tayo ng Diyos, makakaupo na po. Okay, so, hindi ko na po binasa po lahat dahil sususugan po natin ito ng verse by verse. So, ano po ba yung church ng Smyrna? So, itong church ng Smyrna, yung ating pong introduction, ito po yung city, itong city ng Smyrna, actually ito po ay syudad. This is city of Smyrna, na mayroon lamang po siyang 25 miles north of Ephesus. So malapit, hindi po siya kalayuan ng Ephesus. Yung, at tinawag po siya na Port of Asia. Bakit Port of Asia? Kasi siya po ay may excellent harbor. Pag sinabi natin harbor, daungan on Aegean Sea. So ito po ay mayroon silang maganda pong daungan ng mga barko. So ito pong church na ito ay nag-i-struggle against two hostile forces. Pag sinabi natin hostile, ito po ay mga kalaban o mga kaaway po nila, lumalaban sa kanila. So, ano po yung two hostile forces? Una po yung Jewish population. Ito pong mga Hudyo, sila po, they are strongly opposed. Sila po yung mga oppositionist nitong mga Kristiyano ng Smyrna. So, sila po ay sila po yung mga opponent ng mga Kristiyano na nandoon sa city of Smyrna. At ano pa yung isa? Yung non-Jewish. So yung non-Jewish, yung mga hindi Hudyo, sila rin po ay kalaban nila. Bakit po? Because they are loyal to Rome. At sinusuportahan nila yung emperor worship. So suportado nila yung emperor. Kasi di ba noon, ito po yung mataas na posisyon sa Roma, yung emperor. So sumusuporta naman sila. Kaya po, mga kapatid, ang tindi po ng kanilang pakikipagbaka. Pag sinabing struggle, nakikibaka po sila. Hindi po madali na dalawa pong opposition na mayroon sila, kabilaan. Yung Jewish na mga tao at saka non-Jewish. So, against Christians. So, yun po yung kalagayan po ng yung pong mga Smyrna Church. Kaya po, mga kapatid, tingnan naman po natin kung ano ang mga experience nila. What are their experiences? Ano pag sinabing experience nila, ano ba yung karanasan nila? So, babasahin po natin sa verse 9. Basahin muna natin sa verse 9 ng Revelation 2 verse 9. Sabi niya po dyan, I know your tribulation. Alam ko yung inyong kapigatian. Alam ko yung inyong kahirapan. And poverty. So, mention dyan yung kahirapan. Yet, you are rich. Yun po yung sinasabi ko. Kaya hindi po lahat na mayaman sa pera, maraming
mga ari-arian na nakakaranas na sila po ay mayaman o maunlad. Katulad nito, bagamat mayroon silang hindi po sila naghihikahos pagdating sa pera, pero ramdam nila yung kahirapan. Ano ba ang kahirapan na nararamdaman nila? It's not all about money. It's all about their emotions. Di po ba? Nakikibaka sila sa Jewish and non-Jewish na mga tao. Yung mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo. So, yung unang Hudyo ay talagang ayaw po sa mga Kristyanismo. Yung non-Hudyo, yung mga non-Jews, sila naman po ay sumasang-ayon sa pagsamba sa emperador ng Roma. So, ganun po ang kanila pong mga karanasan. Kaya ano po ang sabi niya po dyan? I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So, iisa-isay natin ito. Yung sinasabi, I know your tribulation and poverty, yet you are rich. I know the slander. Pag sinasabing slander, yung mga sinasabi sa kanila ng hindi magaganda, of those who say they are Jews, sila po ay Hudyo pero hindi naman, but sila po ay kasama sa sinagoga ni Satanas. So mamaya titingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng synagogue of Satan. So yun po, kaya puntahan na po natin yung mga experiences nila. So ano po ang experience nila? Ito po yung nabasa na po natin sa verse 9. Sabi nga po yung affliction. Sa ibang translation yung affliction. Sa iba pong Biblia ang sabi doon affliction. Pag sinasabing affliction, kumbaga pinapahirapan ka bodily, physically, dahil sa persecution. Pinapahirapan yung damdamin mo, pinapahirapan yung iyong kaisipan, pinapahirapan yung buong katauhan. At sino po ang source ng kanila pong kahirapan? Na yung mga persecution or affliction, yung pananakit sa kanila, hindi po ang Diyos. Ang source nito, walang iba kundi si Satanas o ang demonyo. So, devil or Satan is the same. So, siya po yung source. At ang ginagawa ni Satanas or itong demonyo, he can even put in the prison ito pong mga Kristiyano na ito or killed the Christians. So, kanila pong nilalagay sa kulungan at yung iba pinapatay pa. Ganun po ang karanasan nila. Ganun po katindi ang kanila pong nararanasan na kahirapan sa kanilang mga katawang lupa. At ano pa, pero tandaan natin, kaya man ni Satanas, kaya man ng demonyo pahirapan ng ating katawan, na pwede po itong saktan, pwede po itong murahin, pwede po itong gawan ng ano pa mang mga bagay na hindi po ikakasiya ng iyong katawan. Pero tandaan natin, we cannot harm our spiritual life. Yan ang hindi kayang gawin ni Satanas. Yung ating mga buhay spiritual. So yun po, kaya po niya, kaya niyang gawin lahat sa ating mga buhay. But they cannot harm our spiritual life. So yun po yung gusto iparating sa atin. Ano pa po yung karanasan nila? Another is, number 2 is poverty. Though they are rich. Marami po tayong naririnig na mga tao na napakayaman sa iba't ibang resources. Katulad marami silang pera, maraming ari-arian, maraming kayamanan. Pero sa totoo lang, dukha ang kanilang nararamdaman.
Why? Because their heart are empty. May emptiness in their heart. They lack the big element na dapat naririyan sa bawat isa sa atin. Sino po ito? Yung presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tayo, hindi man tayo maraming mga ari-arian, but some of us, mayroon pong mga ganon. Pero alalahanin natin na tayo kahit na po mahirap tayo sa mga iba't ibang mga resources, pera, ari-arian o anumang bagay. Pero kapag naman nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, ikaw yung totoong mayaman. Amen? Pero yung po, ito pong Kristiyano po doon, mayaman sila sa mga material na bagay, ramdam nila dahil sa tindi ng persecution na sila po ay naghihirap. Nahihirapan ng kalooban, nahihirapan ng kaisipan, nahihirapan ng katawang lupa. Yung patayin ka na lang, di po ba, makakaranas ka ng kahirapan sa katawang lupa. So, kaya po, dito kaya po sinasabi, poverty, though they are rich. So, anong nararamdaman kapag ikaw ay nahihirapan? Nakakaramdam tayo ng pain. Tama? So, yung sakit. Either sakit ng kalooban, sakit physical, o anumang klaseng sakit. Ito man ay sa salita, ito man ay sa gawa, basta nakakaranas ka ng sakit ng iyong katauhan o katawang lupa. So, pain is a part of life and it's not easy to suffer no matter what the cost. So, tandaan natin, dito po sa church na ito, at pwede ba itong mag-exist sa kapanahunan natin? Yes. Bagamat in-address doon sa Smyrna, pero pwede ba ito nag-i-exist pa rin sa mga church? Tayo yung church. Pwede po ba ito? Yes. So, kaya po mga kapatid, kapag mayroon nakakaranas tayo ng pain sa ating mga buhay, so ito man ay physical, ito man ay moral, ito man ay emotional, tandaan natin, parte yan ng buhay natin. Kung naranasan po ng church in Smyrna, mararanasan din natin lahat. Kung naranasan mismo ni Jesus Christ, pwede ba natin maranasan? All the more, mararanasan natin. Dahil we are the church na tinutukoy ng salita ng Diyos. Tayo po yung iglesia. Hindi po yung building. Tayo po yung templo na sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 6. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo po yung church. Hindi na po yung building na ito. So, kaya po, ulitin ko po, na kahit na po marami ka, kung anong marami ka, pero marami ka namang karanasan ng mga pahirap, may mga tribulation, may mga persecution, pag-uusig, lahat ng uri ng pananakit sa ating katawan, tandaan natin, natural lang na makaranas ka ng pain. Mayroon po talagang mararanasan na sakit ng kalooban, sakit ng katawan, sakit ng uri ng anumang uri ng relasyon. Pero huwag tayong magtaka kung makaranas tayo ng pain. Why? Because it is a part of life. Kaya kaparte yan ng buhay natin. Kaya pagka sinasabi mo talaga ang sama ng loob ko, talaga pong hindi po ako masaya, parte yan ng buhay natin. Parte yan ng buhay natin. Yan po yung ating pong dapat maunawaan. Pain is a part of life. Balikan muna natin. Kaparte ang pain sa ating buhay. At hindi po yan madali para mo maranasan kahit na po ano pa man dahilan. Tama? Hindi po yan madali.
any pain, ito man ay pain sa katawang lupa, hindi po yan madali. Pero, huwag tayong magtataka, kaparte talaga yan ng buhay natin. Habang nandito tayo at tayo'y mga Kristiyano. Amen? Kung ikaw at ako'y Kristiyano, tandaan natin, we can experience pain. So ito man ay may nagsalita lang sa'yo, sabi mo nasaktan ka. So natural lang yan. Kaya kung nasaktan ka, anong gagawin mo? Tatawa lang ba tayo? Sometimes, nakakatuwa. Tatawa ka lang. Pero may mga instances, talaga pong halos gusto mo nang sumigaw. Alam niyo po, pinaranas sa akin ng Diyos itong lesson na ito. Actual. Nung Sunday, gabi na kami nakarating, past 12 tayo kami nakarating sa bahay, 12:15. So, nung time na yon, doon po sa daanan ko, mayroong lupa. Kakapiranggot lang na lupa. So, in short, kumuha ko walis at saka daspan. Nung kumuha po ako walis daspan, sabi ng isa kong kasama ay, siya na lang daw. So, pinaubaya ko. Lalong-lalo na pagod po kami. Past 10 lang kami umalis sa veterans, nakarating ako 12:15. Imagine niyo po yun na traffic. So, pagkatapos, without my knowledge, so Monday, nandito ako sa prayer meeting, hindi ako makapag-pray kasi nakakaramdam ako ng chest pain. At pagkatapos Martes, nararamdaman ko pa rin yung chest pain sa sobra na pong pagod, lalong-lalo na po yung pagmamaneho. Bigla na lang po may nag-text sa akin at ang sabi niya, kinext ako ng mahal ko sa buhay. Sabi niya, pinagtatrabaho ko daw yung aming kasama sa bahay hanggang alas 12. So, ganun po. Sabi niya, hindi madali kumuha ng makakasama, housemate sa bahay. Alam niyo po talaga, dahil nararamdaman ko may pain talaga ako physically sa pagpunta namin doon sa nanay ko. Grabe po ang sakit. Kaya alam niyo po, tinawagan ko. At sa aking pagtawag talagang malakas ang aking boses sa kanya. Sabi ko, bakit mo? Kasi bali, ang ginawa nitong kasama namin, kwento doon sa hipag ko. Yung hipag ko, kwento sa kapatid ko na lalaki. Yung kapatid ko na lalaki, tumawag sa aking kapatid din na babae. At pagkatapos ganun na yung tinet. Sabi ko, parang pinaniwalaan niyo siya. Dapat ang ginawa mo, sabi kong ganun, tinawagan muna siya, kinonfirm kung para bang pinagtatrabaho ko siya ng alas 12 ng gabi. Hindi muna nila inalam na dahil lang po yun sa maliit na lupa. Kasi sabi ko, inintindi ko siya, pag yan po ay naapakan, mayroon kaming border, pag yan ay naapakan dahil gabi, mas marami siyang tatabahuin. Pero yung time na yung grabe po yung pain na naramdaman ko. Hanggang dumating sa punto, hindi ko na pinag-pray ang nanay ko. Dahil sabi ko, Lord, ang sama-sama ng loob ko. Ako na lang po, sabi ko, lahat na po, bili ng gamot, pag-intindi, lahat. Sabi kong ganon. Tapos itong dalawa kong kapatid na wala naman talagang masyado na susuporta dahil nandun sila. Ang bilis magsalita. At sabi ko, ako naman ang kumuha sa kasama na yan. Binabayaran ko yung pinagkukuhaan ko niyan ng 1,000, sabi ko sa kanila. At purihin ng Diyos, in short, talaga po grabe. Kahit sa Lord, nag-pray ako, sabi ko, Lord, grabe yung pain na naramdaman ko, ang tindi. Kaya po nung ituturo ko ito, pinag-aaralan ko. Kaya pala sabi ng Diyos, habang ako'y umiiyak, ako po ay
nananalangin. Kaya po naisulat ko dyan, pain is part of life. Kahit anong gawin mo, mayroon at mayroon mananakit sa'yo. At hindi po madali. So, ano pong nangyari? Last Thursday, ang ginawa po, si nanay ay biglang bumagsak na naman yung tawag nito, yung kanyang BP. At ano pong ginawa ko? Before pa mangyari yon, tanghali pa lang, habang ako po ay nakikipag-usap, biglang sabi ng Holy Spirit, puntahan mo doon yung source ng kaguluhan nyo. Puntahan nyo doon. At makipagkasundo ako. Ipaunawa mo. Kasi palagi kong sinasabi sa bahay, di ba yung Bible, pag hindi gumagawa, huwag pakainin. Pag hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Nasa Biblia yan. So nasasaktan siya kasi hindi siya nagbabasa ng Biblia. And praise God, alam niyo po, pinabasa ko sa kanya 2 version at to cut the story short, humingi siya sa akin ng tawad. And I released forgiveness. At pagkatapos sabi ko, tingnan mo, nangyayari sa amin ngayon. Hindi ko na may pag-pray si nanay. So si nanay po, ang nangyari po ay talagang bumagsak na po. At then, bago po marinig ko po yung, bago po ako tawagan, ang ginawa ko na naman sa kapatid ko na nagsabi sa akin na hindi maganda. Alam niyo po, ginawa ko, tinawagan ko siya. Sabi ko, pinapatawa, I release forgiveness. At humihingi din ako ng pasensya sa iyo kung napalakas ang boses ko. Sabi ko, at ngayon, katatawag lang, si nanay ay critical na naman. At purihin ng Diyos. After that, nag-antay lang ako pumunta kay nanay. Paghawak ko sa kamay, lahat ng katawan ni nanay, malamig na malamig. Talagang humingi ako ng tawad kay Lord. And praise God, after po mag-pray, so tinawagan ko sila, nandun na naman yung kapatid ko, kasama ko sa prayer. After that, gumanda na po ang katawan niya. So nadala po siya sa ICU, pero nilagyan po siya ng high flow, yung malakas na oxygen. At after that, pagkatapos mag-pray, nag-okay na po siya. Kaya ngayong araw na ito, ilalabas na po siya sa ICU. Glory to God. Hallelujah. Kaya totoo po. Ito po yung, sabi ko nga sa Lord, every time na may tinuturo ako, pinaparanas niya sa akin. Kaya totoo that pain is part of life. Kahit anong gawin mo mabuti, mayroon at mayroon pa rin mapupuna ang tao sa iyo. At hindi po talaga madali. No matter what is the cause. Kaya ang importante, we are always ready to forgive and ask the same time forgiveness as well sa Diyos at sa tao. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. So, ano pa po yung sunod? Next. Ano po yung source? Saan ba nagmula itong mga pain na ito? Itong mga persecution na ito, itong tribulation na ito, itong kahirapan na ito? Sino ba ang pinagmumulan nito? So, katulad dito sa church ng Smyrna, ang number 1, synagogue of Satan. Anong ibig sabihin po dyan ng synagogue of Satan? It means, nilagay ko na po dyan para pag nagbulay-bulay po kayo, madali na lang po natin maunawaan. Ang ibig sabihin ng synagogue of Satan, ito po ay mga Hudyo na nagsisilbi. They are serving satanic purposes. They are serving Satan for satanic purposes. So yun po yung ginagawa po nila. So Hudyo sila na naglilingkod sila para kay Satanas, para din sa layunin ni Satanas. At sila po ay nagtitipon-tipon to worship
not our God. Actually, mayroon na po ngayon Satan churches. Tama? Nag-i-exist na po yan. So kung noon ay nag-i-exist, lalo na ngayon. Minsan, nung nandun ako sa Saudi Arabia, ito po ay doon po sa Saudi City, sa TV, inano ko yung paano sila sumamba. Ay talaga naman, sinasamba nila talaga. Tayo ang Diyos, sinasamba natin. Sila si Satanas. Kumakanta rin sila. Kumakanta rin sila. So ganun po yung synagogue of Satan. Sinasamba nila si Satanas. So sinasamba nila yung mga ginagawa ng kaaway na si Satanas. Kalaban natin, kalaban ng Diyos. Hindi Diyos ang kanilang sinasamba. Yun po yung synagogue of Satan. So pangalawang source, ano pa po ba yung source? Satan or devil. Siya po yung source. Ano ang sabi sa 1 Peter 5:8? So yung synagogue of Satan, ito po ay kongregasyon. Ito po ay grupo ng mga tao na ang purpose ni Satanas, yun po ang kanilang pinaglilingkuran. Yun po ang kanilang ginagawa. Ano pa yung source? Ito po ay si Satanas or yung demonyo mismo. So, ano ang sabi sa 1 Peter 5:8? Sabi niya po diyan, be sober, be on the alert. Your adversary, yung kalaban daw natin, ay demonyo. Siya po ay prowling around like a roaring lion. Umaaligid-aligid siya na katulad ng leon. Di po ba ang leon umaaligid para kung sino yung gusto niyang silain? So ganun po ang ginagawa ni Satanas. So yun po yung source ng affliction, yun pong source ng pain. Kaya po mga kapatid, sabi ko kaya nga po, nung tanghali, sabi ko kailangan pumunta ko doon sa source ng balita. At sinabihan ko siya, next time, kung mayroon kang grievances, tayo mag-uusap. Huwag mong ipalabas sa iba. Dahil nagkakasala ka, nagkakasala ibang tao, nagdudulot ng hindi maganda. Kayang sirain ang pamilya. So, grabe naman po yung pagsusori. So, ngayon po, sabi ko, nagsusori, talagang embrace sa akin. Tapos sabi niya, ate, parang di ka naman naniniwala. Sabi ko, patunayan mo. Kasi, hindi lang yan sinasabi. May kalakip na gawa. Amen? So, yun po yung si Satanas ang source. Kaya po, dahil si Satanas ang source, so yung mga tao na pinaglilingkuran si Satanas at mismo si Satanas. Kaya, kailangan natin ma-identify sino ba ang source. Kaya po, nung ako po ay pray, umiiyak na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi pwede na nananatiling galit ko. Dahil ang sabi mo, ang galit hindi dapat inaabutan ng more than 24 hours. Kaya talagang pagbandi ko lang ng 12, sabi ko, paalam na ako. Mayroon lang po akong, pupunta na ako sa hospital at mayroon po akong kakausapin. Pumunta ko doon, tinignan ko si nanay, hindi ako makapag-pray kasi masama pa ang loob ko. At praise God. Nung nakita ko, sabi ko, ang source ng strife, division ay si Satanas. So anong gagawin ko? Kailangan ko makipagkasundo. At ganun po yung ginawa. Kaya dapat alam natin yung source. Source yung pinanggagalingan, pinagmumulan ng pain, pinagmumulan ng tribulation, kapighatian, pinagmumulan ng mga kahirapan. So yun po, dapat ma-identify natin. Okay, so ano pang sinasabi sa John 10 verse 10?
Letter A. Di po ba ang sabi po doon, the thief, which refers to Satan, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. So yan talaga ang trabaho ni Satanas. Nakawan tayo, ano ang nanakawin sa atin pag Kristiyano ka? Pag ikaw ay may sama ng loob, anong nanakawin sa atin? Yung kagalakan. Kagalakan mula sa iyo, kalakasan ko. Kasi pag nawala yung kagalakan, you will feel na mahina ka. Tama? Yun po, yan ang kaya nga pag ikaw ay nagalit, ano pong gagawin niya? Ninanakaw sa atin yung joy. Pag wala ka ng joy, ano po ang mangyayari? Kaya sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Kaya sabi ko nga, pag nawala sa atin ang joy, pakiramdam mo kahit hindi naman talaga, mahina ka. So yun po ang tatandaan natin. Kaya po, mga kapatid, yun po yung sabi, the thief cometh to steal. Nanakawang ka. Ano ulit ang nanakawin sa atin? Yung kagalakan. Ano pa? Pwede ka rin nakawan. Actually, kami sa bahay, dati, hindi ako nag-i-inspect ng mga kasama ko doon pag nag-day off. Pero, inalaw ni Lord na mahuli namin. Mahuli namin yung pandaraya, pagnanakaw. Kaya pala, palagi akong nagro-grocery weekly. Nagugulat ako, bakit? Sabi ko, ubus na naman. Ang lalakas niyo. Kaya sabi ko sa kanila, tipirin nyo naman yung sabon. Pero nyo po yung 2 sabon na ganyan, nauubos. 1 linggo. Ikakaunti na lang naman kami sa bahay. At praise God, hanggang finally nahuli. So, nanakawang kami, saka na ako nagpalagay ng CCTV. Pero yun po, kaya po nung time na yon, grabe. Pag namamalingkin, ninanakawa. Na kunwari may binibili, wala naman, maglilista. So grabe yung ginagawa ng kaaway. So talaga namang grabe po ang, alam niyo po yung tao na yun, pag nagpa-facial ako, papa-facial ko rin siya. Pag magkape ako, kasama ko siya. Tapos gaganyanin niya ako. Kaya nung kakausapin ko na, nagpaalam na. At yun po, mga kapatid, yun kasi ang gusto ng dyablo. Ang pinupuntirya ng dyablo, yung joy ng puso ko. And praise God. Yun naman po dapat ma-identify natin na kagagawan to ni Satanas. Kaya po, wag tayong papayag kapag nawawala yung ating kagalakan, wag natin pong patulan na mawala ng tuluyan. Amen? So, yun po. Okay? So, next slide. Okay? So, yung sinasabi doon na 10 days. Okay? So, basahin po natin. Nasa verse 10 ata yan. Basahin muna natin. Iisa-isahin po natin yan. Revelation 2 verse 10. Pakibasa nga po yung mismong verse ng Bible. Yung may word doon na 10 days. Kasi po, kaya po iniisa-isa ko, kasi pag magbasa kayo nito, parang ang hirap intindihin. Tama po ba? So sabi niya, have no fear of the things which you will have to undergo. See, the evil one will send some of you into prison so that you may be put to the test, and you will have great trouble for 10 days. Ang sabi po dyan, lalagay daw tayo sa, sabi niya, yung iba po ay maaring ipakulong, at yung iba naman po ay, sabi niya, ipakulong para dumaan ng pagsubok o test, susubukin ka, so that you may be put to the test. So, ganun din po yung pananampalataya natin.
Sino nga ba ang nanunubok? Si Satan na naman. Hindi pwede si Satan ang nanunubok. Ang Diyos ang nag-a-allow for us to be tested. Ano yung gusto niyang i-test sa atin? Yung ating pananampalataya. Dahil kapag ang pananampalataya natin is genuine, ano ang sabi po sa Hebrews 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God. So in short, kapag may faith ka, nabibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. At kapag nabigyan ng kaluguran ng Diyos, tayo po ay i-reward niya. Na lahat ng iyong naisin, kahit na po, sabihin mo man o hindi sasabihin, kayang ibigay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi niya po dyan, so that you may be put to the test, and you will have great trouble for 10 days. So, anong ibig sabihin dyan? Bakit nilagyan ng for 10 days? Sige, balikan na po natin. So, kapag sinasabi po dyan, naglagay po dyan ng for 10 days. So, yung duration, ito po yung duration na ibig sabihin po doon po sa Smyrna, nagbigay ang Diyos ng duration na ibig sabihin po dito, it has a definite beginning. So yung tribulation natin, yung pain, yung kahirapan, yung kasakitan, yung karamdaman, mayroon po yon simula at mayroon din pong katapusan. Bakit? Because God is in control. Pwede ba yan lumagpas sa 10 days? Depende po sa atin pong magiging reaction. Pwede ba yan lumampas? Depende po sa atin. Kung hindi mo pa nare-recognize, kaya kanina, dapat makita mo kung ang source si Satanas, kung ikaw po ay ninanakawan niya, ninanakawan ka na ng kagalakan, papayag ka ba na umabot ka pa ng 10 days? Papayag ka ba na aabot ka pa yung kasakitan at karamdaman natin ng 10 days? So, ibig sabihin yung nilagay po dyan, duration po yan, na yung tribulation, yung kapighatian, yung tribulation, o kaya mga pain, yung mga affliction, kahirapan sa ating buhay, mayroon yan simula at may katapusan. So, depende sa'yo. Pag naniwala ka, kontrolado ng Diyos, ang mga pangyayari na yan sa buhay mo, pwede yan less than 10 days. Amen? Pwede ba yan? Alam niyo po, pwedeng-pwede. Dahil kailan lang nakaranas ako, nung nagwawalis ako, may lumagatok, ni hindi na ako nakatayo. Kasi nagwawalis ako alas 12, ako tuloy yung nagtatabaho ng hating gabi. Kasi marami akong activities. So ang time ko na lang is hanggang gabi. Paglagatok, andyan yung anak ko witness, nung nag-CR ako, tatayo na ako, hindi ko na kayang tumayo mag-isa. Pero, nung na-identify ko, kasalanan ko, ako po'y nagmakaawa kay Lord. Yung ginaya ko, yung panalangin ng mga nasa Biblia, yung isang bulag, yung isang paralitiko, na sinasabi, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, ganun din po yung panalangin ko that time. So, the following day, isang araw lang, magaling na po ako. Glory to God. Ganun po ka makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya depende sa atin, paniniwala at pananampalataya. Amen? So, although it has a force, but is still short. Anong ibig kong sabihin dito? So, in short, ibig sabihin, kapag ito pong mga kapighatian, ito pong mga kahirapan, ito pong mga pains, totoo na may pwersa na kaya po tayo pong lumpuin, kaya tayong paghirapin, kaya po tayong
tawag nito, kaya po tayong gawin mahirap. Mahirap sa kalooban, mahirap sa ating katawan, pero sabi niya, pwede yan maging maiksi lang. Kapag alam mo na yan ay kontrolado ng Diyos. So, ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon. Ulitin natin, kapag persecution, tribulation, pains, pwede ba mag-exist ng 10 days? Pwede. Depende sa atin. Pwede ba less than 10 days? Pwede rin. So, kaya pag mag-pray ka, Lord, more than 10 days na ako, kailangan mo na ako pakawalan. Palayain mo na ako sa affliction na ito, kahirapan na ito. So, yun po. Kaya pwede natin yan gawin na prayer. Huwag kang papayag na more than 10 days. Kaya may gagawin po tayo. So ngayon, ano ngayon ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? What is the commendation of Jesus Christ? O kaya recommendation. Ano ang sinasabi ni Jesucristo? Para ito pong mga tribulation na ito, itong pain na ito sa ating buhay ay ating mapagtagumpayan. Number 1, ang sabi ni Jesus Christ, sabi niya po doon, nandoon po yan sa verse 11. 10:11. Nabasa na natin kanina verse 10, so basahin muna natin yung verse 11 bago po yun. Sige, basahin muna natin yung verse 11 ng Revelation chapter 2, verse 11. Sabi niya, he who has ears, nabasa na ba natin verse 10? Di pa. Okay. Verse 11, he who has ears, let him give ear to what the Spirit says to the churches. So, kasama ba tayo sa churches? Yes, kasama. Pwede ba ito applicable pa ngayon? Yes, because we are the churches. He who overcomes will not come under the power of the second death. So kanina yung verse 10, balikan natin yung verse 10. Sige, basahin natin yung verse 10. 2:10. Sabi niya, have no fear of the things which you will have to undergo. See, the evil one will send some of you into prison, so that you may be put to test, and you will have great trouble for 10 days. Be true till death, and I will give you the crown of life. Sa ibang translation, sabi niya, conquer or overcome, sabi po doon, hanggang sa kamatayan, and I will give you the crown of life. Bibigyan tayo ng putong ng buhay. Okay, sige po. Ano po ang commendation sa John be true? Maging totoo tayo. So, sa ibang translation, sabi po ng ibang translation, be faithful. Yun ang translation. Be faithful until death. Sa translation na ginamit nila, be true. Maging totoo ka. Maging tapat ka until death, hanggang sa kamatayan. And you will receive the crown of life. So pagka sinasabi natin, be faithful until death. So ano yung number 1 commendation ni Jesus Christ? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ sa atin para ngayon mapagtagumpayan natin ang persecution, ang tribulation, ang pain sa ating mga buhay. Ang sabi niya, number 1, be faithful. Sa ibang translation, be true hanggang kamatayan. Ibig sabihin, magiging matapat ka, magiging totoo ka hanggang sa kamatayan ng ating physical na buhay. Sabi niya, at ano pong gagawin natin? Makakatanggap tayo. Kapag matapat tayo, kapag tayo'y totoo, makakatanggap tayo ng putong ng buhay.
O ibig sabihin, eternal life. So, pagka sinasabi po natin na be faithful, alam niyo po ba, pag sinasabi natin faithful, ito po ay ano po yung sinasabi ko dyan, faithfulness here is not allowing difficult situations or times or difficult times to draw us away from God. So, ibig sabihin, but draw us closer to God toward greater faithfulness. So, in short, kapag ikaw at ako nakakaranas ng pain, nakakaranas ng problema, nakakaranas ng tribulation, ano ang gagawin natin? Maging matapat ka. At huwag natin hayaan yung mga mahirap na sitwasyon ay magpapalayo sa atin sa Diyos. Bagkos, lalo tayong lalapit sa ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay may kasakitan at karamdaman, huwag kang magtatampo sa Diyos. Anong gagawin mo? Lalo kang magtiwala na ang Diyos ang ating kagalingan. Amen. Kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan, financial man yan, o anumang karanasan na nararanasan mong kahirapan, sino ang pupuntahan mo? Doon ba sa mga iniisip mong mautangan mo? Huwag na huwag kang mag-isip sa mga mautangan mo. Ang isipin mo palagi kang lalapit sa Diyos. Amen? So yun po yung gagawin natin. Huwag na huwag kang hihiwalay sa Diyos. So the more na ikaw ay nakakaranas ng pain, nakakaranas ka ng kasakitan at karamdaman, the more na pupunta ka sa church. The more na mag-a-attend ka ng prayer meeting. The more, ngayon mayroon tayong dito sa church, mayroon tayong online, naka-Zoom tayo. The more na hindi mo lalayuan ang Diyos, the more na lalapitan mo ang Diyos. Kasi ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi nga po, we should lalapit ka sa Panginoon ng mas malapit pa para lalo kang makitaan ka ng Diyos ng katapatan sa Kanya. Dahil ano ang sabi ng James 4:8? Sabi po doon sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Sino bang gusto makaranas ng kalapitan ng ating Panginoon? Itaas ang kamay, iwagayway. So ang Panginoon, nag-aantay lang pala ng paglapit ng bawat isa sa atin. Amen? So ngayon, nung nakaraan, kahapon, nag-uusap kami magkapatid, may kapatiran tayo, na tumulong sa akin, pati pagwalis, pati paglinis, tinulungan ako. Nag-uusap kami, may mga pinag-pray-pray siya, ako rin may pinag-pray-pray. So, tinulungan ko sa trabaho. Nung ngayon, regular na sa COA, hindi na natin nakikita. So, siya rin, naghingi ng prayer, nagkaroon ng trabaho, hindi na rin nakikita. So, mga kapatid, pero tayo, salamat sa Diyos. Dahil lumalapit tayo sa Diyos para lalong may pakita natin sa Diyos yung ating katapatan ay lalong patindi ng patindi ng patindi sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ayun po, tandaan nyo, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. So, huwag kang mag-antay na lalapitan ka ng Diyos. Palagi po, tapos na lumapit ang Diyos sa atin. So, tayo naman ang lalapit sa Kanya. So, yun po yung gusto ipahiwatig sa atin ng Diyos. At ano pa po ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Okay, next. So, pangalawa, sabi nga po, always remember your heavenly reward. So, kapag mayroon kang tribulation, kapag may kahirapan, kapag may kasakitan, kapag may problema, anumang klase ng kasakitan at karamdaman, isipin mo na mayroon kang gantimpala
na nag-aantay sa iyo. At yan ay gantimpala ng buhay, the crown of life. Kasi kapag iniisip mo, ay matututo ka magpakumbaba. Katulad ng pinaranas sa akin ng Lord. So, sino muna ang gumawa para makipagkasundo? Ang tinuruan ng Diyos, ako muna ang lumapit sa tao na nagkalat ng salita. Hindi ibang tao. So kaya yun po, bakit ko po nagawa na lumapit muna ako sa Kanya, makipagkasundo muna ako, kasi naalala ko, yan ay may reward nag-aantay sa akin doon sa kaharian ng Diyos. Amen? So dapat ganun din po ang sinasabi ng Diyos. Dito sa verse 11, mayroon tayong crown of life. Kaya pag napagtagumpayan natin, mayroon po tayong crown of life. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo physical, makakasama tayo sa kaharian ng ating Diyos. Kung saan naroon ng Diyos, naroon din tayo. Yung po ba ang gusto natin buhay? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. So, pangatlo, nilagyan ko ito sa 1ABC. So, pangatlo, yung pagtitiwala sa Diyos. Under po sa be faithful until death and receive the crown of life. So, yun po yung mga gagawin natin, yung paglapit sa Diyos. At yung pangalawa is, kasi ito na po yung kaparaanan paano tayo magiging matapat. This is how. Nilagyan nyo ba yung how? Nalagyan nyo? Okay? So, yung pagtitiwala sa Diyos. So, be faithful until death, and you will receive a crown of life. So, yung pong pinapakita nila kanina na yung una nakalagay dyan, letter A, B, C. Tatlo po yan. So, ito yung kaparaanan. Paano tayo magiging matapat hanggang kamatayan? Yung po yung dapat nilagyan mo dyan, how. Dapat sinunod nyo lang yung aking tawag nito. Guide. Di pa kasi ako marunong mag-PowerPoint. Okay, so yun po. Kaya tatlo po ito. Number 1, letter A, yung pong paglapit sa Diyos para tayo po ay maging matapat hanggang kamatayan, para makatanggap tayo ng putong ng buhay. Ano pa? Yung pangalawa is, tayo po dapat ay palagi natin iisipin yung heavenly reward. Totoo po yun. Huwag natin isipin na magkamal tayo dito ng maraming bagay. Ang isipin natin ay magkamal tayo ng makamtan natin yung reward mula sa Diyos. At ito po yung crown of life. Yung pangatlo, paano tayo magiging matapat hanggang kamatayan? Yung pagtitiwala sa Diyos. So, pag sinasabi natin pagtitiwala sa Diyos, tingnan po natin yung Psalms 56, 3-4. Ang sabi po sa Psalms 56, 3-4, when I am afraid, I will trust. Kanino tayo magtitiwala? Sa Diyos. In God, sabi niya, whose word I praise. So, dapat yung salita ng Diyos, ito po yung ating pinapupurihan. I will not fear, hindi tayo matatakot. What can man do to me? Ano nga ba ang magagawa ng tao sa atin? So, yun po yung pagtitiwala na gusto ng Diyos. So, paano tayo magiging matapat? So, ito yung commendation ng ating Panginoon sa paanong paraan. Number 1, paglapit sa Diyos. Pangalawa is, aalalahanin mo yung heavenly reward. Pangatlo, ano po yung gagawin natin? Pagtitiwala sa Diyos. So, yun po. Kaya, ang pagtitiwala ay nauukol sa Diyos. In God's word I praise, in God I trust.
So kapag nagtitiwala ka sa Diyos, ano ang sabi diyan? I will not fear. Hindi na tayo matatakot. Amin po ba? Ano nga bang magagawa ng tao? So in short, pag nagtitiwala pala ikaw at ako sa Diyos, ang takot ay naglalaho sa buhay natin. So ngayon, sino ba dito ang takot mamatay? Huwag nyo itaas ang kamay. Pagbulay-bulayan nyo. Sino bang takot mamatay? Isa pang tanong. Na kahit sa oras na ito, anytime na tayo ay bawian ng buhay kahit ngayon, pag nakakaranas ka pa ng takot, ibig sabihin, yung pagtitiwala mo sa Diyos ay hindi pa ganap. Ulitin ko po. Pag nakakaranas ka pa ng takot, kahit sa anumang bagay, hindi pa ganap ang ating pagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi ng salita, in God whose word I praise, sa Diyos na sa kanyang mga salita, na naririto, yun ang ating papupurihan. At sabi niya, in God I trust, sa Diyos ako magtitiwala, I will not fear. Hindi tayo matatakot. Kaya pag may takot ka pa, ipag-pray mo na maging genuine ang pagtitiwala mo sa Diyos. Sino ang makakapag-pray niyan? Ikaw mismo. Sino ang makakapag-alis ng takot sa iyong buhay? Ikaw mismo. So sa paano kang paraan na maaalis yan? Ano pong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos at sa Diyos ka magtiwala. Pag yan ay ibinigay mo yung pagtitiwala mo sa Diyos, yung takot sa lahat ng bagay, yan po ay mawawala sa ating buhay. Kung ikaw ay may kasakitan at karamdaman, alam niyo po, hindi ka matatakot na ikaw ay hindi gagaling. So kahit anong problema, so imagine niyo po, hindi namin alam, mabuti sinabi sa kapatid ko na nurse, na sabi niya gusto na pong ibinagay, gusto na po ang inject yung para sa, kumbaga mamamatay na lang, dahan-dahan ang nanay ko. Ano nga bang gamot yun, Brother Jomer? Ventolin na gamot? Eftalin? Fentanyl? Fentanyl, tandaan niyo yung gamot na yan. Pagbigyan kayo na yung mahal niyo sa buhay na nasa ospital, fentanyl, fetal, yung papatayin ka talaga. Papatayin ng dahan-dahan. Yung awit na, killing me softly, with his own, uunti-unti kang mamamatay. So, yung po, kaya po, tingnan nyo po, dahil may nag-pray-pray, so hindi inalaw ni Lord na bigyan ng ganong gamot. Injection ba yun, Nak? Hindi. Injection. Tingnan nyo yun. So, yun po, mga kapatid. Kaya ulitin ko po, hindi pa ako nananakot. Kapag mayroon pa tayong takot sa ating buhay, kahit anong takot, hindi pa ganap ang ating pagtitiwala sa Diyos. So, paano ka mawawala yung takot? Magtiwala ka sa Diyos. Lalapit ka lang sa Kanya. So, yun po. At purihin ang Panginoon. Okay? Next verse. Ano pa yung sabi sa Isaiah 26:3 verse 4? You will keep in perfect peace the mind that is dependent on you, for it is trusting in you. Trust in the Lord forever. Ang pagtitiwala sa Diyos ay walang hanggan, because in Ya, the Lord is an everlasting rock. So ang pagtitiwala sa Diyos ay walang hanggan. Sabi niya, ano ang nadudulot ng pagtitiwala sa Diyos? Ang sabi diyan, you will keep in perfect peace. Magkakaroon ka ng totoong kapayapaan, ganap na kapayapaan. So, yun po ang ating gagawin.
So yun ang sinasabi kanina ni Jesus, be faithful until death. So pagka sinabi ni Jesus, be faithful until death, tatlo ang inaasahan niya gagawin natin. Lalapit tayo sa Kanya upang lumapit siya sa atin. Pangalawa, alalahanin natin yung reward doon sa pangwalang hanggang reward, which is crown of life. Pangatlo, yung pagtitiwala sa Diyos. Kung nagtiwala tayo sa Diyos, ano ang makakamtan ng ating kaisipan? Magkakaroon tayo ng perfect peace. Okay? So, last, dito na po tayo sa number 2. Ito na po yung last natin na topic. So, ano pa yung commendation? Ibig sabihin, recommendation. Ito yung pinapagawa ni Jesus Christ sa atin. Sabi niya, conquer or overcome. So, pag sinabing conquer or overcome, dapat mapagtatagumpayan daw po natin. Sabi po sa verse 11, para hindi na po tayo makakaranas ng second death. Hindi na natin mararanasan yung pangalawang kamatayan. So ano po yung pangalawang kamatayan? Ito po, pag sinabi natin second death, ito ay eternal separation from God. Eternal separation from God. Pagka ito ay naranasan ng kaluluwa ng tao, wala na po siyang pagkakataon na siya po ay makasama sa kaharian ng Diyos. Eternal, walang hanggan. So, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. So, yun po. Kaya po, yun po yung sinasabi po sa, sabi niya, the victor will never be harmed by the second death. Kaya kailangan natin mapagtagumpayan. Ano ang papagtagumpayan natin? Yung mga tribulation, yung mga pains, yun po, yung mga kagagawan ng dyablo. Amen? So, palagpakan natin ating Panginoon. Okay, so paano natin ito mapagtatagumpayan? Basahin po natin sa how. Sa Philippians 3:13-14. Ito po, forgetting the past and press toward the mark of God's calling. So, yung mga nakaraan, mga nakalipas, ay huwag na natin alalahanin. At nakatuon na tayo sa hinaharap. Yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Sabi po ni Paul, sabi niya, brothers, it is clear to me that I have not come to that knowledge, but one thing I do, letting go those things which are past. So yung nakalipas, kahit mag-iiyak tayo, wala nang magagawa yan. And stretching out to the things which are before. So yung hinaharap, ang harapin natin. Yung po ang gagawin natin. And verse 14, I go forward to the mark. So ano po yung ating tinatarget? Yung reward of the high purpose of God in Christ Jesus. Ano yung gusto nating kantimpala? Yung crown of life. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. So ano pa? Ano pa ang gagawin po natin? Pangalawa, fixing eyes to Jesus. So, totoo po na kahit anong sitwasyon natin, kahit anong problema, kahit anong ano pong kahirapan, ano pong klaseng kasakitan, ano pong klaseng karamdaman, ano pong klaseng problema, alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Hesus, para ma-overcome natin, ituon natin kay Hesukristo ang ating paningin. Dahil kung sa sitwasyon ka nakatingin, kung sa tao ka nakatingin, sigurado ako, hindi tayo magtatagumpay. Amen? So, ang titingnan natin, pare-parehas tayo. Tumingin lang tayo kay Hesukristo. Siya yung pinagmumulan ng ating pananampalataya, ng katagumpayan ng ating buhay. Yun ang sinasabi sa Hebrews 12:2. Having our eyes fixed on Jesus,
the guide and end of our faith. So siya po yung simula at katapusan ng ating pananampalataya. Who went through the pains of the cross, not caring for the shame, because of the joy which was before him, and who has now taken his place at the right hand of God's seat of power. So kaya lahat tayo nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Hindi natin nakikita si Jesus Christ because God is Spirit. At katulad ng pinag-aralan natin ng Revelation 1, kung magpakita sa iyo si Jesus Christ, sigurado ako, lahat tayo ay babagsak. Si John nga, di ba, nakita niya yung imahe ni Jesus Christ, hindi siya nakatagal, bumagsak po siya sa paanan ni Jesucristo. Kasi ang kanyang mukha ay katulad ng araw na nagliliwanag. Hindi natin kaya yon. Siya po ay naglalagablab na apoy. Ganun po yung pinag-aralan natin sa chapter 1 ng Revelation. So, sa paanong paraan tayo na itutuon natin ang Panginoon natin kay Jesucristo? Dito tayo. Sabi ni Jesus sa John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito po ang pagtutuunan natin. Dito tayo magtatagumpay. At ang sabi po dito sa John 1:14, and the Word became flesh. Ito na po si Jesus Christ. So dito natin pong itutuon ang ating mga mata. Hindi po sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen? So, purihin ang Diyos. Palagpakan natin ating Panginoon. So, ngayon po yung ating conclusion. Yung ating conclusion, kaya sabi nga po, be faithful until death and receive crown of life. You will conquer or overcome and not be harmed by the second death. So ngayon, natutunan na natin paano tayo magiging faithful. 3 bagay ang pinagawa sa atin ng Diyos. Ano po ulit yon? Draw near to God. God will draw near to you. Ano pa po? Remember yung ating pong reward sa kalangitan, yung crown of life. Pangatlo, pagtitiwala sa Diyos. So paano naman natin ma-overcome ang tinuro sa atin? Ma-overcome natin, makukonquer natin yung lahat na yun ng mga pagsubok. So ano ang sabi sa Philippians 3:13-14? Gagayahin lang po natin si Paul na kakalimutan na po yung nakalipas. At itutuon na po natin yung hinaharap. So ngayon, habang nakatun tayo sa hinaharap, sino ang tinitingnan mo? Yung mga tao ba na naka-apekto sa'yo? Hindi. Sino po? Si Jesus Christ. So dahil hindi natin kayang matingnan si Jesus Christ, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang salita ay Diyos. So magbasa kayo ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Dito natin makikita ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, so palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At hindi natin mararanasan yung second death. Kasi ang ating mararanasan ay buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay tumayo. So kung babasahin lang po natin ito sa Revelation, napakaiksi lang po yung Smyrna, yung church in Smyrna. Pero marami pala tayo dapat na matutunan. Amen? Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Diyos. Glory to God. Sige po, mayroon po ba tayong bago na ngayon lamang pumarito? Pangalawa na yan. Okay, so wala. Okay, sige po. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos.